Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3151 Diborsyo. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng isang puting tingin, kailangan mong mag-ingat ng husto para maobserbahan ang iyong kung fu. Ngumiti si Ye Fan ng alanganin. Kung tutuusin, nang makatanggap siya ng sulat mula kay Nayan Rujiao noon, mahina niyang naramdaman na hindi tama ang tono ng babae. Sa sandaling ito, natural na maging lubhang nababahala. Nakaalis na siya, sabi ni Su Qingzhou, hawak ang isang real-time na strategic na mapa, malamang na ayaw niyang manatili rito bilang isang clerk, at gustong pumatay ng mga demonyo. Ano? Si Jillian lang. Hindi napigilan ni Ye Fan na lumakas ng kaunti. Ano ang kinakabahan ka? Ang estratehikong mapa ay may tagahanap, at si Jillian ay mayroon ding tagapagbalita. Malalaman natin kung mayroong anumang panganib, sabi ni Su Qingzhou. Sumimangot si Ye Fan. Sa totoo lang, mas komportable si Wu Yeshu, Shi Lanyu at iba pang mga babae, dahil ang mga babaeng ito ay magaling makipaglaban at mas alerto. Ngunit si Nayan Rujiao ay medyo simple at mabait, at hindi mahilig makipag-away. Palagi niyang nararamdaman na kapag pumunta siya sa mapanganib na larangan ng digmaan, kinakabahan siya. Kalokohan lang. Kapag nahanap ko na si Feng Xiaotian, ibabalik ko si Jillian. Si Zimu, Jenner at ang iba pa ay nasa labas, bakit hindi mo ibinalik? Hindi ba sila ang nasa pinakamataas na antas? Iba, alam mo namang hindi magaling makipaglaban si A. Jiao. Kinagat ni Su Qingyan ang kanyang mapupulang labi, ang kanyang mga mata may kumislap na malamig na hangin, ngunit hindi pa rin siya nakipag-away sa lalaki, kung tutuusin, hindi ito ang oras para makipag-away. Ikaw ang bahala, sabi ni Su Qingzhou, tumalikod at gumawa ng sarili niyang negosyo. Alam ni Ye Fan na maaaring magalit siya sa babae, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin, at talagang nag-aalala siya. Sinabi rin ng susi na si Nayan Rujiao, mabuhay lamang para sa aking asawa, alam ng Diyos kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkaalis ni Ye Fan, medyo banayad ang kapaligiran sa command room. Sister Qingzhou, huwag kang magalit, hindi ka sinisisi ni Brother Ye Fan, sadyang hindi talaga magaling makipag-away si Sister Jillian, payo ni Ji Wanqing. Oo, prinsesa, ito ay likas na tao lamang, nirerespeto ka pa rin ng Panginoong Espada ng Diyos, sabi din ni Gu Qing. Talagang nanggugulo siya. Si Jillian ay nasa Chaos Realm pa rin, at mayroon siyang magic weapon. Marami na siyang napagdaan ng laban sa atin, paanong napakadaling masangkot sa gulo? Sabi ni Ling Yue. Hindi ako galit, sino ang nagpasakit kay A. Jiao? Sanay na ako, mahinang sabi ni Su Qingzhou. Tumingin si Chu Yunyao kay Su Qingzhou, ngunit siya ay tahimik at nag-iisip. Sa kabilang panig, ipinasa ni Ye Fan ang paglipat at dumating sa paligid ng pag-iisa ni Feng Xiaotian. Pagkatapos lumipad papunta sa target, nakita ko ang isang hindi nakikitang malaking kalasag, na bumabalot sa isang malaking lugar ng manor. Ang matipunong Di Fan ay nakaupo sa labas na parang iskulturang bato. Ang mga mata ni Ye Fan ay kumikinang sa itim na gintong apoy, at ang walang kapantay na batas ay naisaaktibo. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Ye Fan na ang kapangyarihan ng batas ng buong kalasag ay ganap na pinagsama sa isang tiyak na espiritual na kapangyarihan ni Di Fan. Hindi nakakagulat na tiwala ka na magagawa mo pa rin ito. Kahit na maaaring gayahin ito ni Ye Fan, wala siyang interes sa ganitong uri ng batas. Mahilig siyang umatake, hindi bagay sa kanya ang ganitong pagtatanggol. Sa simula ng handbag ni Ye Fan, nahulog ito sa labas mismo ng manor. Fair na, hindi kita papatayin, sabi ni Ye Fan. Binuksan ni Di Fan ang kanyang mga mata at nakitang darating si Ye Fan, hindi nagulat. Mukhang overfulfilled na ang mission ko. Panoorin ko dapat si Feng Xiaotian, pero ngayon, napapanood ko na rin ang Sword God. Nang walang sabi-sabi, direktang isinaaktibo ni Di Fan ang batas. Ganap na kaharian. Isang invisible na kalasag din ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Ye Fan. Nagsasayang ng oras. Sumimangot si Ye Fan at bumunot ng espada. Upang makatipid ng pisikal na lakas, gumamit lang si Ye Fan ng triple disintegration. Sa simula, ito ay tulad ng isang mainit na kutsilyo sa mantikilya, pinunit ang ganap na kaharian ni Di Fan ng madali. Namutla ang mukha ni Di Fan, at bigla siyang tumayo, na nagpakita ng hindi kapani-paniwalang tingin. Paano ito posible? Humakbang si Ye Fan patungo sa Di Fan. Ang iyong batas, kahit nasa harap ni Feng Xiaotian, ay maaaring lumaban muna, ngunit sa harap ko, ito ay walang kabuluhan. Ang makakaintindi ng ganitong klaseng batas ay talagang hindi basta-basta na pagpatay sa mga malulupit na tao, tinatayang nasa kaibuturan ka ng puso mo. May mga taong gustong protektahan. Ayokong patayin ka dahil ayaw ko sa mga gusto mong protektahan ng walang suporta. Kapag hindi ka lumabas, papatayin kita. Nagulat si Di Fan, napabuntong hininga, at ikinulong ang kanyang mga kamay, ang espada ng emperador, hinahangaan ko. Maraming salamat sa Diyos ng espada sa hindi pagpatay sa iyo. Minsan kitang binitawan, ngunit kung babalik ka sa susunod, walang awa. Naiintindihan ko. Nakaramdam na si Di Fan ng lubhang mapanganib.
Sa harap ng espada ng lalaking ito, naging walang kabuluhan ang kanyang depensa, na noon pa man ay lubos niyang pinagtitiwalaan. Hindi na niya gustong makaranas muli ng ganitong katatakutan. Mabilis na umalis si Difan. Ang mga tao sa asyenda ay hindi napigil ang magsaya nang malaman nilang dumating ang Sword God at itinaboy si Difan. Lord Sword God, dumating ka na. Ano ang nangyayari sa labas? Nabalitaan kung wala na ang Shenlong City. Kinakabahang tanong ni Mimi. Lumapit si Yefan kay Feng Xiaotian, tumingin sa lalaking nakahandusay sa lupa, kumunat ang noo at sinabing, ano ang ibig niyang sabihin? Xiaotian, sinabi ni Xiaotian na kailangan nating makalusot sa ikapitong kalamidad bago tayo ligtas na madala, kaya nakatingin lang tayo sa langit, sabi ni Mimi sa maulap na gabi. Gaano katagal? Mula nang magsimula ang digmaan, siya ay nakahiga. Siya ay nanunood ng astronomical phenomena. Ang matandang magnanakaw na ito ay malinaw na natutulog. Didn't you see that he even bleeds down? Wu Yemimi and a group of people were stunned. Looking closely, I really saw Feng Xiaotian's mouth, there was a crystal line. How can Xiaotian do this? Mimi jumped with anger. When Yefan thought that countless people were dying outside, but this guy was sleeping all the time, he suddenly became furious. I really convinced him, not fake sleep, but really fell asleep. Because of the confrontation between Yefan and Difan, he didn't even wake up. Yefan didn't do anything, and stabbed Feng Xiaotian's stomach with a sword. Mimi and the others could not help screaming loudly. Ow! Feng Xiaotian finally woke up. The rough-skinned and thick-skinned Feng Xiaotian was so stunned that he couldn't pierce it in the beginning, and only pierced halfway. Brother, why are you stabbing me? It would be good if I didn't cut your head. Feng Xiaotian rolled, stood up, and covered his stomach, the wound has healed. Brother, you don't know. As soon as that guy sets up a realm, it's quiet inside. It's too easy to fall asleep. By the way, have all the demons been driven away? Did we win? With Big Brother here, I know for sure. I don't need to go out, the devil is looking for his own death. Hehe. Yefan didn't bother to explain to this guy, and said, I'll take you to the Sword God Palace now. You listen to my wife's arrangement, which world she asks you to go to, you can which world to go to. Do whatever she asks you to do. If you dare to be lazy, Yefan wanted to beat him, but when he thought about it, it seemed a bit difficult. If Feng Xiaotian wanted to run, he couldn't stop him. He looked at Wu Yemimi and gestured with his eyes. Wu Yemimi understood, and said with her hands on her waist, Feng Xiaotian. If you fish in troubled waters again, we will divorce. Kabanata 3152 Wandering Planet. Nang marinig ang salitang, divorce, nanginginig ang buong katawan ni Feng Xiaotian, at maging ang kanyang puwitan ay naipit. Mimi, magagawa mo lahat ng gusto mo, huwag kang magsasabi ng ganyan. Malas, malas. Sino ang gumawa sa iyo ng labis na kabalbalan? Galit na sinabi ni Wu Yemimi, alam mo na kasama mo. Kasabay nito kung gaano karaming tao ang nag-aakusa sa akin sa likod ko at nagsasabing hindi ako karapat-dapat. Kaya kong tiisin ang lahat ng ito, dahil alam kong tinatrato mo ako ng buong puso, at buong puso ko iyong pakikitunguhan. Pero ngayon hinayaan mo kaming year-oka ng Diablo, pero dito ka natutulog. Ano? May isip kaya ng mga tao kung kumalat ang ganitong bagay. Will. Naniniwala sila. Dapat isipin ng lahat na ako, isang walang hiyang babae, ang humila sa'yo pababa. Bagamat ako ay pinatalsik mula sa Chinkyu clan, tinanong ko ang aking sarili na wala akong nagawa sa clan. At mga gawain ng tao. Kung dumating man ang panahon, kakasuhan ako ng woman traitor charge, hindi ko kaya. Kung dumating ang oras na iyon, magpapakamatay ako at mamamatay para makita ng mundo. Namumula ang mukha ni Feng Xiaotian, huwag. Mimi, huwag kang masyadong excited. Hindi ba ako makikinig sa iyo? Hindi napigilan ni Yefan ang buntong hininga sa loob, sinabi ng babaeng ito ang lahat, isang bagay. Para harapin ang isang bastard na tulad ni Feng Xiaotian, kailangan talaga niyang uminom ng matapang na gamot, kung hindi ay magpapakatanggal lang siya. Mimi, hindi ba ako nag-aalala sa aksidente mo? Ako lang. Gustong nasa tabi mo, sabi ni Feng Xiaotian sa isang nakalulugod ng ngiti. Maaari siyang pumunta sa Sword God Palace at makasama ang aking asawa at ang iba pa. Makakatiyak ka, sabi ni Yefan. Pagkatapos ay guguluhin ko ang Sword God, sabi ni Wu Yemimi. Nakita ni Feng Xiaotian na ganito na ang nangyari, kaya kailangan niyang sumang-ayon, kung gayon. Kuya, sino ang gusto mong patayin? Papatayin ko siya kaagad. Ang pangunahing gawain ngayon ay hindi pumatay ng mga demonyo. Wala akong panahon para magpaliwanag ng sobra. Sundin mo lang ang utos ng asawa ko. Okay, si kuya ang may huling say, basta ayos lang si Mimi, kahit anong gusto mo gagawin mo. Madaling kausap si Feng Xiaotian.
Agad na dinala ni Ye Fan si Feng Xiaotian at ang kanyang asawa ng direkta sa Sword God Palace. Nagulat din si Feng Xiaotian nang malaman na ginamit talaga ng mga demonyo ang mundo bilang mga formation stone. Nailista na ni Su Qingzhou ang ilan sa mga mundong nag-ayos ng teleportation formation. Ang mga mundong ito ay may teleportation formations, kaya Elder Feng Xiaotian, maaari kang pumunta doon at sirain ang mga kristal na iyon. At itong higit sa 100 mundo, ang kasalukuyang teleportation array ay hindi maaaring ayusin, kaya kailangan ko ang iyong asawa upang sirain ang kristal. Mahinahong sabi ni Su Qingzhou na parang hindi nangyari ang awayan kanina. Anong ibig mong sabihin sa pagsira? Tanong ni Ye Fan. Crush mo. Kinuha ni Feng Xiaotian ang isang kristal na specimen, kinuyam ito sa kanyang kamay, at direktang dinurog ito hanggang sa maging pulbos. Hindi sapat na sirain sila ng ganito, kailangan mo rin silang ikalat sa universo hanggat maaari, kung hindi, pareho ang epekto. Maliban kung magagamit mo ang lahat ng primitive powers na ito. Ibig sabihin, ubusin silang lahat. Sumimangot si Ye Fan. Tumango si Ling Yue, oo, ang tinatawag na pagkasira, dalawa lang ang uri, maaaring lahat ay ipinadala sa outer space, o lahat ay natupok. Naturally, ito ay nangangailangan ng isang napakalakas na cultivation base upang suportahan, kahit alin ang piliin mo, lahat ito ay isang gawain ng lakas. Solemn na ang mukha ni Ye Fan. Bagamat ang primitive power na ito ay kapaki-pakinabang para sa cultivation, hindi siya maka-absorb ng sobra. Tulad ng nutrisyon na kailangan ng katawan ng tao, ang kapasidad ng pagsipsip ng katawan ng tao ay limitado. Kaya naman, tila ito ay nahaharap sa maraming kayamanan para sa paglilinang, ngunit kung ito ay ubusin sa maikling panahon, ito ay isang pabigat. At ang tanging mga tao na maaaring gumamit ng primitive na mga minahan ng kristal ay ang Open Heaven Realm, at napakakaunting mga powerhouse. Ngayon ay may mga digmaan sa buong lugar, at walang sino man ang magbahagi ng tulong. Mula sa puntong ito, ang pinakamakatwirang bagay ay ang basagin ang lahat ng mga bagay na ito at ipadala ang mga ito sa outer space. Sa totoo lang, may isa pang paraan, sabi ni Chu Yunyao, naisip ko, dahil ito ay isang formation, kung lilipat ka ng posisyon, hindi ba ito magiging invalid? Nagliwanag ang mata ng lahat. Yunyao, ang ibig mong sabihin ay alisin ang mga mundong ito sa orihinal na landas. Well, Weiwei, sa tingin mo okay lang. Sa teoryang, oo, ngunit ang problema ay, mapait na ngumiti si Ling Yue, ilipat ang buong mundo paano? Maraming kapangyarihan ito. Marami sa mga daigdig na ito ay malalaking daigdig, na ilang beses na mas malaki kaysa sa sinaunang panahong mundo na ating tinitirhan noon. Bakit ang gulo? Diretso kaming dalawa ng kapatid ko para wasakin ang mga mundong ito at tapos na. Walang pakialam na sabi ni Feng Xiaotian. Ngunit may mga tao pa rin sa itaas. Kung gusto mong sirain ang mga ito, dapat mong gamitin ang kapangyarihan ng pagsira sa langit at pagsira sa lupa. Paano ang mga nilalang na iyon? Binigyan siya ni Mimi ng puting tingin. Ang pagsira sa mundo, sa antas ng eroplano, kahit nasa bukas na mundo, ay hindi mahirap, ngunit ang paglipat ng ligtas ay ibang bagay. Kung si Dries ang nasa panig natin, maganda iyon. Kumislap ang mga mata ni Chu Yunyao. Marahil, kailangan nating pasalamatan ang mga siyentipiko ng hindi organikong sibilisasyon ng Moxen. Naguguluhan ang mga tao. Binuksan ni Chu Yunyao ang isang holographic na imahe, at isang imahe ng isang jet device ang lumitaw dito. Nagsaliksik ako tungkol sa walang hanggang bagay, ni Moxen, iyon ay, ang sangkap na hindi masisira. Bagamat hindi ito naging matagumpay, ngunit ang pagguhit sa mga ideya ni Moxen, ang aming teknolohiya sa pagmamanupaktura ng material ay sumulong ng mabilis. Ang device na ito, na orihinal na isang Moxen, pagkatapos ko itong pahusayin, tinawag itong Spark Engine. Ginamit ni Moxen ang bagay na ito noong siya ay nagdadala ng iba't ibang materyales sa kalawakan. Siya, direktang itinulak ang ilang mga asteroid at maging ang ilang mas malalaking bituin sa ito ay nasa saklaw ng mekanikal na templo nito. Pinahusay ko ito, at ang lakas nito ay mas malakas kaysa sa mga orihinal na kristal na ito, kaya maaari itong ganap na may embed sa mga kristal na ito nang hindi napinsala. Higit sa lahat, ang enerhiya na kailangan nila ay ang orihinal na kapangyarihan. Nakinig ang lahat, got to be stunned. Napaka-advance ng inorganic na sibilisasyon ng Moxen. Alam nila ito, ngunit hindi nila inaasahan ang ganoong bagay. Yunyao, ibig mong sabihin, direkta sa mga mundong ito, ay install ang HET na ito, at pagkatapos, direkta sa isang world spaceship. Oo, nakalkula ko na para sa maliliit na mundo, mag-install ng 4 tama na. Katamtaman at malalaking mundo, mag-install ng 8 spark engine. Sa masaganang primordial power, lumipad hanggang sa gusto mo. Kung gusto mong huminto, maaari mong ayusin ang posisyon ng makina sa oras na iyon. Buong pagmamalaking sinabi ni Chu Yunyao, speaking of which, ito ay talagang salamat sa tulong ng Diablo. Ang spark engine na ito ay nangangailangan ng maraming raw power bilang gasolina. Akala ko noon manok pero tinulungan talaga nila akong kumuha ng panggatong. Ang pamamaraang ito ay mabuti, walang pinsala sa mga mundong ito,
at maaari din itong sirain ang pagbuo sa pinakaperpektong paraan. Yunyaw, sapat na ba ang mga makina ng Spark? Tanong ni Yefan. Sa tulong ng muling paghubog ng particle ni Ayer, tiyak na makakagawa tayo ng sapat na numero sa isang araw, sabi ni Chu Yunyaw. Okay, maaaring ay teleport pabalik si Ayer, sabi ni Su Qingzhou. Napakamot ng ulo si Feng Xiaotian, ibig bang sabihin ay gusto kong ipasok ko ang mga bagay na ito sa mga mundong iyon. Nakakainip na trabaho, mas mabuting pumatay ng demonyo. Tumahimik ka. Makinig kang mabuti. Tinuruan siya ni Mimi ng leksyon. Tinanggo lang ni Feng Xiaotian ang kanyang ulo sa isang disiplinadong paraan, hindi na nang ahas na magreklamo pa. Napatulala ang lahat. Sinong mag-aakala na ang taong maaaring mamuno sa isang top-level powerhouse tulad ni Feng Xiaotian ay talagang isang mahinang babae na may kaawa-awang mababang cultivation base. Sa pagsasalita, ang pag-install ng isang spark engine ay talagang hindi isang trabaho na maaaring gawin ng mga ordinaryong tao. Hindi banggitin na ang mga lugar na iyon ay lubhang mapanganib, nangangailangan din ito ng tumpak na pagbabarena ng mga butas sa pagpapasok sa kristal, at sunod-sunod na paghuhugas ng higit sa 100 mundo. Si Yefan ay likas na responsable sa pagpunta sa mga mundong iyon ng walang teleportation formations. Gayunpaman, aabutin ng isa pang araw para gawin ang makina, at binalak ni Yefan na samantalahin ang oras na ito upang mahanap muna si Nayan Rujao. Kabanata 3153 Walang Paraan. Hindi nang ahas si Yefan na abalahin si Su Qingzhou tungkol sa paghahanap kay Rujao, kaya ginamit niya ang communicator para makipag-ugnayan sa kanya. Matapos makipag-ugnayan kay Nayan Rujao, nalaman ko na ang babae ay talagang nasa isa sa mga mundo kung saan kailangang mag-install ng makina. Jiao, bakit ang layo mo? Hindi mapigilan ni Yefan na matigilan, akala niya ay aktibo lang si Nayan Rujao sa Kyushu. Asawa, nabasa ko sa mapa na ang mga pangunahing demonyo sa mundong ito ay umalis na. Sa palagay ko ay hindi magkakaroon ng labis na panganib. Alam din ng aking asawa na delikado ang lumabas mag-isa, kaya ayaw kong mabigatan ang aking asawa. Nakinig si Yefan. Sa puntong ito, sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag, at least alam ni Nayan Rujao ang gagawin. Gayunpaman, ang mga demonyo ay mga demonyo kung tutuusin. Gumagamit sila ng primitive na kapangyarihan, at ito ay masyadong mapanganib para sa iyo. Ngunit, hindi ngunit, pakikipagsapalaran. Kung umabot ka sa antas ng eroplano, hindi kita pipigilan, ibabalik kita ngayon. Bagamat nag-aatubili si Nayan Rujao, wala siyang pagpipilian kundi ang magsabi ng sa isang barkong pandigma ng hukbo ni Satanas. Master Booker, ayon sa iyong script, ang pangunahing puwersa ng angkan, ang mga madiskarteng antas na iyon, ay talagang nagkalat sa mga mundo sa gilid. Sinabi ni Frankenstein sa newsletter. Umupo si Booker sa isang upuan, masayang nagsusulat ng libro ng sanhi at bunga. Walang dapat ipagtaka, ang maselang pag-aayos ni Su Qingzhou ay talagang nagpabagsak sa aking unang script. Ngunit hindi niya may impluwensyahan ang script na isinusulat ko ngayon. Nakakalungkot na bigo sina Bellard at Locke na patayin sina Bai Yi at Minging Nguya bago nila binawi ang kanilang mga tropa, at malaki ang naitulong ni Higod. Walang malasakit na sinabi ni Booker, normal lang, kung tutuusin, isa itong script na mabilis na naisulat. Masasabi lamang na may posibilidad silang mamatay, ngunit kung tutuusin, hindi ito kasing ganda ng mortal script na maingat na nangongolekta ng mga materyales. Sa loob ng 2 araw, ang mahusay na pormasayo na isinaayos ng kanyang Royal Highness the Demon King ay magkakaroon ng sapat na lakas upang mabuhay. Itong mga hanggal na angkan ay abala pa sa pakikipaglaban sa ating hukbo sa paligid. Talagang inaabangan ko kung anong uri ng kapistahan ang ihaharap ng kanyang kataas-taasang Satanas. Excited na sabi ni Frankenstein. Bumalik na si Defan. Oo, binigyan ito ng Diyos ng espada ng paraan para mabuhay, ngunit tumanggi itong lumaban muli. Malamang ginawa ito ng Sword God dahil nakita niya ang karakter nito. Walang problema, magaling lang sa depensa, kaya't manatili sa mothership. Oo. Pagkatapos makabawi ng ilang oras si Higod, magbibigay kami ng malayong suporta sa ilang mga larangan ng digmaan sa marginal na mundo. Bagamat ang aming bilang ng mga madiskarteng ranggo ay hindi kasing husay ng bilang ng mga tao, kasama sina Dries at Higoth, maaari kaming maglaro ng higit pa at mas kaunti anumang oras, at dapat naming gamitin ng gusto ang kalamangan na ito. Matalino si Lord Booker. Nag-alinlangan si Frankenstein at sinabing, ngunit, aking Panginoon, lumabas na si Feng Xiaotian, magsanib puwersa ba siya at ang Sword God, mahirap bang harapin? Hanggat hindi nila sirain ang 5 pangunahing mundo, ayos lang. Dapat maging abala pa rin ang Sword God sa pagliligtas ng mga tao sa lahat ng dako, ngunit maaaring suportahan ni Feng Xiaotian ang ilang estratehikong antas. Hahayaan kong iwasan siya ni na Xiao Qingshan at Lord Rib-Ora, kayang hawakan ni Lord Rib-Ora si Feng Xiaotian. Lord Rib-Ora, maaari mo bang pigilan si Feng Xiaotian? Frankenstein. Hindi maiwasang magduda. Mataimtim na sinabi ni Booker, hindi bababasa, hindi ito magiging walang magawa gaya ni Xiao Qingshan. Napakalinaw ng kamahalan na para makumplito ang planong ito, kahit na ang sakripisyo ay hindi maiiwasan. Siyempre, sinusulat ko na ang kanilang script.
Sa nakalipas na 2 araw, makakatagpo sina Feng Xiaotian at Jianshan ng lahat ng uri ng problema. Ang mga taong pinapahalagahan nila at ang mga bagay na pinapahalagahan nila ay gagawin silang walang silbi. Sa madaling salita, hanggat lumayo silang dalawa sa 5 mundong iyon, magiging maayos ang lahat. Bago pa siya matapos magsalita, sumigaw si Frankenstein. Hindi. Lord Booker. Anong mali? Nagtaka si Booker. Aking Shadow Eater, sa Luoying Alliance, nakita ko ang Sword God. Ang Luoying Alliance ay isa sa 5 pangunahing mundo, at ito ay isang mundo kung saan maraming malalaking alyansa sa negosyo ang magkakasamang pumwesto. Hindi maiwasang manginig ang kamay ni Booker sa pagsusulat. Ano? Imposible. Ang pangunahing puwersa ng Fallen Alliance ay umatras, kaya anong ginagawa ng Sword God doon? Ang marangal na Sword God, imposibleng makahanap ng malambot na persimmon. Ano ang pakiramdam ng pakikipaglaban sa isang grupo ng maliliit na sundalong demonyo? Hindi rin nagkaimik si Frankenstein, hindi ko rin alam. At ang mundo kung saan nagpunta ang Sword God noon ay walang teleportation array. Naayos pa nga ng Fallen Alliance na ito ang teleportation array. Kahit na gusto mo. Para harapin ang natitira nating maliit na team, magpadala lang ng ilang General Clan Masters. Maaaring, alam na nila ang ating tunay na layunin, at alam kung aling mga mundo ang pinakamahalaga. Malaki ang mukha ni Booker. Magbago. This time, naguguluhan na talaga siya. Kahit gaano pa karami ang namatay at nasugatan sa hukbo ng demonyo, ayos lang, ngunit kung mabaigo ang plano, ito ay tunay na kasalanan, at makakaapekto ito sa malaking plano ng buong unang kaharian. Sinadya rin naming hindi ihinto ang pag-aayos ng teleportation array para hindi pumunta ang Sword God. Paano malalaman nitong Sword God na ang Fallen Alliance ang susi? Mabilis itong naisip ni Booker, at sinabing, mabilis na makipag-ugnayan kay Liber. Hilahin ang mga matatanda. Agad na inilagay ni Frankenstein si Ribora sa telepono ng mapilit. Aking Panginoon. Mukhang minamaliit namin si Su Qingzhou. Maaaring mas nakakatakot ang kanyang mga batas kaysa inaakala namin. Anong ibig mong sabihin? Marahil, alam na niya kung aling 5 mundo ang susi. Huwag munang magmadali, ngayon lang nila nahanap si Feng Xiaotian. Alam nila kung ano ang pinakamahalaga sa atin. Matapos makinig sa ulat, halatang nagulat si Ribora. Ibig mong sabihin. Ipinadala lang namin ang lahat ng pangunahing puwersa sa gilid at naghiwa-hiwalay, sabihin mo sa akin ngayon, lahat ng mga pagsasaayos na ito ay ginawa ng walang kabuluhan. Sir, marahil, mahuhulaan talaga ni Su Qingzhou ang hinaharap. Imposible. Upang hulaan ang hinaharap, kahit na may ganoong batas, tiyak na napakamahal. Gaano katibay ang isang batas na dapat tumugma sa kung gaano katibay ang isang base ng pagtatanim, ito ay sentido komun. Ang babaeng iyon, kung nagplano man siya ng ganoong plano, kung mahuhulaan mo ang lahat, sa simula pa lang, hindi na magsisimula ang digmaang ito. Inis na inis din si Booker, at kakaiba. Ang punto ay nang pumunta si Sword God sa Luoying Alliance, wala talagang sign. Talagang biglaan, hindi maipaliwanag. Walang ibang paliwanag maliban sa pagsasabing alam na ng Diyos ng Espada ang susi sa mundong iyon. Maaaring, sino ang nagtaksil sa aming impormasyon? O multo ba ito ng babaeng uod? Ito ay lubos na umasa sa Sword God. Ang layout ng kakaibang gate formation ng palasyo ay napakapino, marahil ito ay ang Sword God side, may mga eksperto sa formation na nakakita na ng formation. Damn! Anyway, wala nang paraan ngayon. Sa loob ng 2 araw, kahit hintayin kong mamatay silang lahat, at hindi ko hahayaang sirain ni Sword God at Feng Xiaotian ang mga pangunahing mundong iyon. Lord Ribora, gusto mo bang makipag-ugnayan kay Driz, lahat ng ating nabubuhay na strategic level, gumamit ng sand table para magtipon, snipe the Sword God. Wasakin ang teleportation array ng British Alliance, huwag hayaan ang anumang iba pang strategic level na suporta. Ngunit tulad nito, ang mga larangan ng digmaan ay babagsak sa lahat ng dako, at ang ating hukbo ay walang estratehikong suporta. Si Ribora ay bihirang nasa sabik at sumigaw, ang buong hukbo ay mapapawi, at ang malaking pormasayon ay hindi masisira. Nagulat si Booker at Frankenstein at sumagot ng malakas. Kabanata 3154 na maghintay hanggang matapos ang digmaan. Labis ding nagulat si Driz nang matanggap niya ang balita mula kay Ribora. Lord Ribora, sigurado ka bang pumunta ang Sword God sa Fallen League para malaman ang kahalagahan ng mundong iyon? Payag ka bang tumaya? Saglit na natahimik si Driz, pagkatapos ay nagsabi, sa lahat ng nararapat na paggalang, nag-aalala ako na kahit nakagkubo nating lahat ang Sword God, at hindi natin siya mapipigilan na sirain ng British League. Nang marinig ito ni Ribora ay kumalma siya. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito sa loob ng ilang sandali, sa tingin ko ito ay talagang may katuturan. Sa sandaling mayroon ng napakaraming madiskarteng antas ng digmaan, malamang na maging sanhi ng ganap na pagbagsak ng mundong iyon. Sa oras na iyon, sila ang higit na malulugi. May isa pang paraan upang sirain ang British League, ngunit kailangan mong magkaroon ng kapalit na mundo. Sinabi ni Rivera, hanggat mayroong 5 mundo na may sapat na mga kristal sa 5 pangunahing posisyon sa tinukoy na oras, kung gayon ang malaking porma sayon ay maaari pa ring i-activate.
Palitan. Napangiti ng mapait si Drill, Lord Ribora, masyado kang mataas sa akin. Teoretikal na magagawa ng aking sandbox ang ganoong bagay, ngunit kung mayroon akong sapat na pagsisiyasat. Ang buong mundo at isang lungsod ay hindi pareho ang konsepto. Not to mention the continuous large-scale transfer, which has already consumed me, kahit kaya kong makipagsabayan sa energy ko, sobrang daming problema. Siyempre, ang mga baging ng dugo ng impyerno ay kapaki-pakinabang sa atin, ngunit sinira din ito ang karamihan sa topography. Ang mga mundong na scout ko noon ay hindi na kayang hubugin ang modelo ng sand table. Kaya, masisiguro lang natin na ligtas at maayos ang mundo. Sumimangot si Driz at sinabing, marahil, maaari tayong magsimula sa mga tao sa paligid ng Sword God. Bakit hindi ko hintayin ang pagkubkob sa Sword God Palace, at maaari kong sirain ang teleportation array malapit sa Sword God Palace? May Feng Xiaotian sa Sword God Palace, pati na rin ang isang adult na si Xuanming at isang 5-clawed golden dragon. Mayroon ding Suzaku Cub na may misteryosong pinanggalingan. Alam mo ba kung gaano kahirap para kay Suzaku na manganak ng isang cub? Maaari itong hindi pansinin. Napalunok si Driz, ito ang orihinal na plano, patayin natin ang Sword God. Sa pagkakataong ito, ang dalawang kaharian mo at ako ay dapat gumawa ng mabilis na desisyon, gamitin ang kapangyarihan ng pananampalataya ng maaga, at patayin ang Sword God ng biglaan. Naiintindihan. Sabay-sabay. Dumaan na si Yefan sa teleportation array at nakarating sa Fallen Alliance. Pagod na pagod siya, at nakalimutan na niya kung ilang beses niyang ginamit ang sword intent para lumipat. Kaya sa pagkakataong ito, gusto niyang makatipid ng mas maraming enerhiya hanggat maaari. Siyempre, mapapabilis ni Yefan ang kanyang paggaling sa pamamagitan ng pagwasak ng kanyang espiritual na enerhiya at iba pang paraan. Gayunpaman, sa pagpapabuti ng base ng paglilinang, ang halaga na maibabalik ay patuloy na tumataas, at ang kahusayan ay lumilitaw na hindi sapat. Sa partikular, ang patuloy na mataas na pagkonsumo ay nagparamdam kay Yefan na ang kanyang enerhiya ay nagsisimula ng hindi makasabay. Upang malutas ang problemang ito, ang pinakaperpekto ay ang dugong Qinglong. Nakakalungkot na ang bloodline ay mas komplikado kaysa sa batas, at may inggit lang ito ni Yefan. Hinahanap ang mga coordinate, lumipad si Yefan sa Fallen Alliance ng ilang sandali. Saan man ito magpunta, ang nakal-alasong ambon ang pumatay sa karamihan ng mga nilalang. Sa kabutihang palad, ang Fallen Alliance ay medyo mayaman, at maraming lugar ang may mga proteksyon na bilog at pasilidad, at maraming tao ang nakaligtas. Kahit na ang pangunahing hukbo ng demonyo ay umatras, ang mga bakas ng pagpatay na naiwan ay makikita sa lahat ng dako. Nakita ni Yefan ang ilang natitirang mga demonyong sundalo sa daan, nakikipaglaban sa ilang lokal na clan warrior. Masyadong tamad si Yefan na kumilos, kaya direktang lumipad siya, at ang impluensya ng layunin ng espada ay naging ambon ng mga demonyong sundalo. Nang makakita siya ng ilang Yellow Lantern Wing Demons, hindi naiwasang isipin ni Yefan ang unang labanan sa City of Innocence. Ang Panginoon ng lungsod noon, ngayon ay tila langgam na. Parang kahapon lang ang laban na iyon. Pero unconsciously, umabot na sa ganitong level ang kanyang lakas. Sandaling nalito si Yefan. Sa lakas niya ngayon, kailangan ba talagang magtayo ng imperyo at mag-isip ng paraan para labanan ang mga demonyong hari na iyon? Kung tutuusin, kahit padalhin niya ang pamilya niya at humanap ng matitirhan na tahimik, walang demonyong hari, kaya't i-provoke natin siya. Hindi ba ang layunin niya sa simula ay para lamang sa maginhawang buhay? May pinaplano ang matandang foodie. Bagamat hindi alam ni Yefan ang tiyak na layunin, malamang na maamoy niya ito. Lalo na pagkatapos na makita ang matandang kagubatan na iyon sa huling pagkakataon, may malinaw na naiisip si Yefan. Iba't ibang buhay talaga ang pinili ni na Lao Lin at Lao Foodie. Pinipili ng isa na sumabay sa agos, pinipili ng isa na ihagis. Mahirap magsabi ng tama o mali, depende lang yan sa iniisip mo. Paano ang iyong sarili? Walang kamalay-malay, isang figure ng babae ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang balat ay mas maputi kaysa sa nyebe, isang maganda at walang katulad na babaeng eskrimador, nakasuot ng asol na sasi na damit. Hawak ang isang lumilipad na espada na nagniningas na may kahangahangang apoy ng butil, pinatay niya ang natitirang maliit na pangkat ng mga demonyo. Naramdaman ni Yefan na ang eksenang ito, kahit na ito ay isang labanan, ay napakaganda na hindi niya kayang sirain ito. Nakatingin kay Nayen Rujao sa hindi kalayuan, lumipad si Yefan pagkatapos patayin ang ilang mga demonyong estatwa ng bato. Jiao, ilan ang napatay mo? Nakangiting tanong ni Yefan. Asawa. Masayang tumalon si Nayen Rujao at niyakap ang lalaki. Hindi ito pumatay ng marami, ilang daang ulo lamang, na lahat ay maliliit na koponan na nagkakagulo sa lahat ng dako. Ngunit iniligtas din ng babae ang ilang maliliit na bayan. Natural, hindi ito maihahambing sa asawa at kay Zinner, na madaling makaipon ng bilyon-bilyong dolyar. Umiling si Yefan at sinabing, marami o kulang, gawin mo ang iyong makakaya, ang susi ay magkaroon ng puso, at ito ay pagsasanay din. Iyon din ang iniisip ng aking asawa. Lagi kong nararamdaman na nananatili ako sa Sword God Palace, walang ginagawa, at masusuffocate ako.
Alam kong hindi ako magaling makipaglaban, pero gusto kong gawin ang lahat, kahit na may maitutulong ako ng kaunti. Kung hindi, pakiramdam ko ay bote lang ako ng langis ng asawa ko, kaya hindi ako comfortable, sabi ni Nayan Rujao, at pagkatapos ay nag-aalala siyang nagtanong, asawa, napakawalang ingat ba nitong babae? Kung galit ka, suntukin mo ako. Pwede mo naman akong pag-alitan. Fool, out of enthusiasm ka rin, sinisisi kita sa ginagawa mo, tapos nasusukat ka rin at hindi tumakbo. Hinaplos ni Yefan ang mukha ng babae, kung hindi dahil sa mga pangyayari, gusto sana niya itong mahalin. Natural lang iyon. Ayaw ma-accident ng asawa ko, at kailangan kong hilingin sa asawa ko na iligtas ako. Hindi ba magdudulot iyon ng problema sa asawa ko? Kaya't sinadya kong tiningnan ng mabuti ang mapa, at nakita ko na ang pangunahing puwersa dito ay lahat na withdraw, at ang pagbuo ng teleportasyon ay hindi inaatake. Maglalakas loob akong pumunta rito kung sisirain ko ito. Alam kong si Jillian ang pinakamaalalahanin, at kapag natapos na ang laban, tiyak na gagantimpalaan kita ng mabuti. Ngumiti si Yefan at sinabi, ngunit ngayon kailangan mong bumalik sa akin ng masunurin. Ang pananatili sa isang ligtas na lugar ay ang pinakamalaking tulong sa akin. Bagamat medyo nag-aatubili si Nayan Rujao, bamulong pa rin siya ng, Napagpasyahan na niyang umatras at magsanay ng husto. Lumipad ang dalawa papunta sa teleportation array. Asawa, bakit hindi mo ilipat ang layunin ng espada? Nagtataka si Nayan Rujao. Pagod, bamantong hininga si Yefan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nang makarating siya sa Fallen League, nakaramdam siya ng labis na pagod, at maging ang kanyang puso ay bahagyang nabara. Kabanata 3155 ang hindi tinatagusan ng tubig na pagganap. Hindi man siya nag-disintegrate, hindi naman siya mapapagod di ba? Hindi kaya may mga side effect ang pagkawatak-watek sa mahabang panahon. O dahil ba nasa tabi niya si Nayan Rujao, na nagpapahinga sa kanya at lalo siyang nakaramdam ng pagod. Ang labanang ito ang talagang pinakamahabang labanan na nalabanan niya, at para itong matinding pagsubok. Sa makatuwid, si Yefan mismo ay hindi sigurado kung siya ay talagang nasa bingit ng physical fitness. Habang lumilipad, umasa si Yefan sa nawasak na espiritual na enerhiya upang mapabilis ang kanyang paggaling, ngunit palagi niyang nararamdaman na medyo mahirap, pawiin ang kanyang uhaw. Namumula ang mga mata ni Nayan Rujao sa pagkabalisa, mabilis niyang inilabas ang lahat ng elixir sa kanyang katawan at itinulak ito sa bibig ni Yefan. Asawa, masyado kang nagsumikap. Alam kong kahit hindi mo labanan ang mga madiskarteng manlalaro na iyon, tiyak na napakahirap tumakbo sa napakalawak na lugar. Habang nagsasalita siya, hindi napigilan ni Nayan Rujao ang kanyang mga luha. Buhay. Sa sobrang lakas ng kanyang sariling tao, sasabihin niyang pagod na nagpapakita kung gaano ito kahirap. Sumuyo si Yefan at sinabing, huwag kang umiyak, hindi ganoon kalaki, Jillian, talagang gawa ka sa tubig. Sa mahabang panahon na kasama ng magagalitin na batang babae na si Xiao Ziner, medyo natulala si Yefan nang mabasa niya ang magiliw na karakter ni Rujiao sa isang iglap. Habang nag-uusap, dumating ang dalawa sa pangunahing lungsod ng Fallen Alliance. Tinitingnan nito mula sa malayo, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yefan. Ang teleportation array. Oo. Bakit nawala? Bulalas ni Nayan Rujao. Sa susunod na sandali, isang malaking pressure tulad ng gulat at kapangyarihan ay biglang dumating mula sa lahat ng direksyon. Ang hangin ay parang kumukulong tubig, at nagsisimulang sumakit ang eardrums. Ito ay malinaw na isang estratehikong antas na may napakalakas na paglilinang, at ito ay isang kababalaghan ng walang prinsipyong pagpapakawala ng pamimilit. Dahil sa fighting instinct ni Yefan, hindi niya pinapansin ang pagod ng kanyang katawan, at ang quadruple disintegration kaagad. Pinrotektahan ni Jian Yi si Nayan Rujao para maiwasang direktang masugatan ang babae. Si Yefan ay sumipsip ng malamig na hangin, ngunit mayroong higit sa isang pamimilit. Sandali lang. Kung titingnan ito, ang kanyang pagkahapo ay tila dulot ng kung anong uri ng batas. Kaya lang hindi ko naisip ito sa direksyon na iyon ngayon, at hindi ko ito napansing mabuti. Maaaring ito na ang ika-4 na kaharian, ang tamad na kapangyarihan ng pananampalataya ni Belfinger. Jiao, sigurado ka ba, hindi mo nabasa ng mali ang strategic map? Ay, ligtas ba talaga ang mundong ito? Napansin din ni Nayan Rujao na hindi maganda ang sitwasyon, at tumanggaw siya ng mariin, talaga. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo itong mapa, ang mundo ay berde, ibig sabihin ay napakababa ng risk factor. Nagmamadaling kinuha ni Nayan Rujao ang strategic map at ipinaliwanag ito kay Yefan. Pero pagturo pa lang sa berdeng lugar, biglang naging itim. Ang itim ay lubhang mapanganib. Ginamit ni Chu Yunyao ang mga nanorobot sa iba't ibang lugar upang makita ang kapangyarihan ng Diablo at ibalik ito sa strategic na mapa sa real time. Ang Luoying Alliance sa oras na ito ay ganap na naging kaharian ng mga demonyo. Paano ito? Umiyak si Nayan Rujao na may inosenteng mukha, asawa. Talagang hindi alam ng asawa ko. Paano mangyayari ito? Hinaplos ni Yefan ang buhok ng babae, huwag kang magpanik, sa akin dito, ano ang mangyayari kahit personal na dumating si Satanas. Ngunit,
Ang space ring ay nawasak, at ang iyong asawa ay magiging pabigat sa iyo. Nag-aalalang sabi ni Nayen Rujao. Ihahatid muna kita. Sa sandaling matapos magsalita si Ye Fan, isang kulay abu-puting arrow ang lumitaw sa tabi niya mula sa manipis na hangin. Boom! Biglang sumabog ang marahas na kapangyarihan ng demonyo. Ito ay hindi pa tapos, isang arrow ay hindi sapat, mayroong higit sa 10 mga arrow sa isang hilera. Ang tuloy-tuloy at agarang pambobomba ay naging dahilan upang hindi maiwasan ni Ye Fan. Sa kabutihang palad, mas mataas ang kalidad ng sword intent ni Ye Fan, at natigilan siya na hindi siya nasugatan. Ngunit hindi na kaya ni Nayen Rujao, ang kanyang magandang mukha ay mapatla, at siya ay umubo ng isang subaw ng dugo. Isang jiaw. Si Ye Fan ay umungal, nang walang sabi-sabi, sa kabila ng pagod, direkta niyang inilunsad ang paglilipat ng layunin ng espada. Sa sumunod na segundo, bumalik si Ye Fan sa Sword God Palace. Asawa. Mabilis na nagtipon si Su Qingzhou at ang iba pa. Anong nangyari? Nagtanong si Ye Fan, bakit biglang may ilang strategic level sa lugar na iyon? Gusto ko lang makipag-ugnayan sa iyo ng madalian, ngunit naputol ang komunikasyon doon. Rivera, parang bigla nilang kinaladkad ang lahat ng estratehikong antas patungo sa Fallen Alliance, na parang haharapin ka. Sumimangot si Ye Fan, deal with me. Bakit hindi nila ito hinarap ng maaga at huli, ngunit? Nagulat si Ye Fan. Ang mundong iyon. Ang susi ba? Tumango si Su Qingzhou, oo, nahanap na namin ang tamang lugar. Tila nagkamali si Rivera na wawasakin mo ang mundong iyon, kaya wala siyang pagpipilian kundi ipagtanggol ito. Ibig sabihin, hanggat nawasak natin ang mundong iyon, siguro kaya nating ganap na itigil ang mahusay na porma sayon. Tanong ni Ye Fan. Sa teorya, ito ay totoo. Kung titingnan ang hitsura ng Diablo, ito ay dapat totoo, sabi ni Ling Yue. Sister A. Jiao. Magaling ka talaga. Paano ka napili? Masayang sabi ni Ji Wanqing. Medyo natulala si A. Jiao at hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Biglang may naramdaman si Ye Fan, at tumingin kay Su Qingzhou nang may kainahinala. Asawa. Ikaw, sinasadya ko. Inamin lang ni Su Qingzhou, nakaisip ako ng ilang paraan, ngunit ang kapalaran ni Jillian ay akma at akma sa aking plano. Kailangan kong hanapin mo ito. Jillian, at pagkatapos ay hayaan ng Diablo na ipakita ang kanyang tunay na iniisip. Ang lahat ng mga detalye sa gitna ay napakakomplikado, at wala akong oras upang sabihin sa iyo ng detalyado. Ngunit ito ang naiisip kong diskarte upang wakasan ang digmaan sa lalong madaling panahon, at ang kinalabasan ay pinakakapaki-pakinabang sa atin. Ngunit ikaw. Gustong sabihin ni Ye Fan na si Nayen Rujao ay nasa panganib, ngunit nang ang mga salita ay dumating sa kanyang bibig, nahirapan siyang sabihin. Kung tutuusin, sa ganitong panahon, sino ba naman ang hindi makikipagsapalaran? Kung tutuusin, kung hindi lihim na nagplano si Su Qingzhou, maaaring mas marami ang nasawi. Ang babae ay dapat na nagkalkula ng maraming mga kadahilanan bago gumawa ng kanyang paghuhusga. Alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Sa katunayan, nakita na ito ni Yun Yao, ngunit hindi niya ako inilantad, kaya't pinabayaan niya si Jillian. Lumingon si Su Qingzhou at tumingin kay Chu Yunyao, talaga. Nagkibit balikat si Chu Yunyao, huwag mo akong tanungin, wala akong alam, at hindi ako interesado. Tila naiintindihan ni Nayen Rujao, ngunit malamang na alam pa rin niya na siya ay talagang naging isang sangla. Asawa, maayos pa rin ang aking asawa, mabuti na lang natapusin na ang digmaan sa lalong madaling panahon, huwag mong sisihin si Qingzhou. Napabuntong hininga si Ye Fan, hindi niya alam na para sa kanyang sarili si Su Qingzhou. Pero minsan ang estilo ng babaeng ito sa paggawa ng mga bagay ay talagang masyadong delikado at nagpapakaba sa mga tao. Dahil ang mundong iyon ang susi, babalik ako at sisirain ito. Namumula ang mga mata ni Su Qingzhou, bagamat hindi siya pinatay ng lalaki, nakaramdam pa rin siya ng kaunting pagkakamali. Ang kanyang cultivation base ay hindi sapat, at hindi niya makalkala ang kapalaran ng maraming malalakas na tao. Sa makatuwid, kailangan niyang magsimula sa iba't ibang maliliit na tao, pag-aralan sila ng paisa-isa, at pagkatapos ay ayusin ang isang kumpletong plano. Ang dami ng trabaho sa gitna ay hindi maisip, at ang pangunahing punto ay hindi niya ito maaaring talakayin sa sinuman. Dahil, sa pamamagitan lamang ng pagbabawas ng anumang panlabas na panghihimasok, magpapatuloy ang tadhana ayon sa itinatag na landas. Gayunpaman, sa sandaling ito, mukhang inaalala lamang ni Ye Fan ang pinsala at panganib ni Jillian, ngunit wala siyang pakialam sa kanyang pagsusumikap. Ang kabilang partido ay mayroong Shadow Eater at Booker, kailangan kong palihim na magplano, para hindi malaman ng kabilang partido ang tungkol sa akin. Intensyon. Dalhin mo si Feng Xiaotian, hiniling ko sa kanya na bumalik sa oras na ito para lang humanap ka ng katulong. Alam kong pagod ka, ngunit ngayon ay madali nang matapos ang digmaang ito. Kung magsanib puwersa kayong dalawa, tiyak na mas madaling labanan sila. Nanginginig ang dila ni Ye Fan. Sa plano ni Su Qingzhou, hindi na niya kailangan ng gumagala-gala na planeta, para direktang makapagdesisyon siya. Sa buong digmaan, maliban sa kanyang sarili, lahat ng iba ay itinago sa dilim. Ang susi ay si Su Qingzhou ay,
kumilos, nang napakaseryoso mula simula hanggang wakas, at hindi tumutulo. Ano? Nagbago na naman ang plano. Sister-in-law, so you have the final say in this family. Napakamot ng ulo si Feng Xiaotian at sinabi. Pinandilatan siya ni Ye Fan, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Sumama ka sa akin, at bago sila umalis, kukunin ko ang kaldero. Kabanata 3156 na pagmamalaki at catamaran. Oops! Isang lansihin. Ang Fallen Alliance, nakita ni Booker na talagang lumayo si Ye Fan kasama ang isang babae, at nagulat siya. Lord Rivera, ang layunin ng Sword God dito ay para sa babaeng iyon. Pakiramdam ko ito ay isang tukso. Sa sandaling gawin natin ito, malalaman talaga ng panig ng tao ang kahalagahan ng mundong ito. Rivera tila napagtanto niyang may mali. Kung narito si Ye Fan upang sirain ang planeta, kung gayon kahit nakabkuban nila, hindi dapat direktang tumakbo si Ye Fan. Bilasan mo, hindi na kailangang kumilos ngayon si Higod, bamantong hininga si Dries. Buksan ang busog ng hindi binabalikan ang palaso. Mataimtim na sinabi ni Rip Ora, ngayong nalantad na ito, kailangan nating manatili sa landas na ito. Sa kabutihang palad, ang teleportation array ay nawasak, at imposible para sa kabilang partido na magpadala ng isang malaking bilang ng mga strategic na manlalaro dito. Lord Rip Ora, I think it should be withdraw, Sword God ay may batas na katulad ng liquid transfer ni Delphine. Kung magdadala siya ng ilan pang mga madiskarteng, hihina din ang ating numerical advantage. Huwag kang mag-alala tungkol dito, mayroon na akong solusyon. Sa pagpapala ng kapangyarihan ng pananampalataya, ang buong Fallen Alliance ay hindi na magiging isang lugar kung saan siya ay malayang makakarating at makakaalis. Sa sandaling matapos magsalita si Libra, nakita niya ang dalawang figure na lumilitaw sa itaas ng pangunahing lungsod. Feng Xiaotian. Nagbago ang mga ekspresyon ng mga demonyo, okay, hindi masyadong marami, ngunit ang pinakamagulo. Kuya. Kailan ko kaya matutunan ang iyong mahiwagang kapangyarihan? Tila hindi pinansin ni Feng Xiaotian ang malalaking demonyo sa kalangitan, ngunit pinuri ang layunin ng espada ni Ye Fan. Sa sandaling dumating si Ye Fan sa Luoying Alliance, nakaramdam siya ng antok. Ginagamit ng mga lalaki sa Fourth Kingdom ang kapangyarihan ng tamad na paniniwala. Nakaramdam ng pagod si Ye Fan, at hindi niya kinaya ang pagkawatak-watik ng ika-4 na layer, at diretso siyang bumaba sa 3 layer. Sword God, how dare you come here? Mukhang ngayon na ang araw na hinahanap mo ang sarili mong kamatayan. Mukha namang confident si Rivera. Panginoon ko, siya ay pagod na. Ngayong ang buong mundo ay nasa ilalim ng panghihimasok ng batas ng catamaran, napakahirap para sa kanya na makabangon. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Dries, at sa wakas ay may magandang balita. Biglang tinakpan ng isang hadlang ang buong Fallen Alliance. Sinabi ni Rip Ora, ginamit ko ang absolute domain upang harangan ang paghahatid ng buong mundo, at ngayon sila ay dalawa lamang na nakulong na hayop. Marahil, alam nila ang tunay nating plano, ngunit ang wakas ay makikinabang lamang sa akin. Hey, ngumiti si Ye Fan, naiimpluwensyahan ka ba ng mapagmataas na paniniwala ni Satanas, o sadyang baliw ka lang? Sword God, hindi ka na dapat bumalik, tingnan mo ang sakit mong itsura, hindi man lang ako nag-abala na patayin ka, mapangasar na sabi ni Rivera. Hey, Lord Rip Ora, para akong swerte at kaya kong patayin ang Sword God. Sabi ng napakalaking Gorfind na si Zerg Bellard na may kakaibang ngiti. 1, 2, 3, 4. Inabot ni Feng Xiaotian at binilang ang bilang ng mga demonyo. Rip Ora, Booker, Dries, Bellard, swerte. 5 dito, at isang nakatagong mangangaso ng oras, 6 sa kabuuan. Nagtanong si Feng Xiaotian, Kuya, ilan ang gusto mong patayin? Nang tanungin niya ito, ilang demonyo rin ang may mabagsik na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kaya lang hindi nila sineryoso, sobrang yabang. Hindi ko gusto ang alinman sa kanila. Umiling si Ye Fan, namutla ang mukha at nagsabi, pagod na pagod ako, kaya mong lumaban mag-isa. Pagkatapos mag-teleport pabalik mula sa Sword God Palace muli, nakakonsumo si Ye Fan. Nanlumo si Feng Xiaotian, Kuya, paano ko ito haharapin? Basta lumaban ka ng gusto, hindi ka nila matatalo, wag mong isipin na hindi ko alam. Gusto ko lang magpahinga ngayon, kung sinuman kong maglakas loob kang tumakbo, pipigilan ko. The rest, you can do it yourself, bilasan mo tapusin mo, matutulog na ako. Humikab si Ye Fan. Hindi pwede. Sword God, Feng Xiaotian, sa tingin mo ba napakaganda mo? 2 versus 6 ay hindi sapat, gusto mong pumili ng 6. Ang anino demonyo dumagundong ang swerte sa mga anino. Papatayin ko muna si Feng Xiaotian, at pagkatapos ay iiwan kang puno ng mga butas. Sa isang iglap, lumipad si Locke mula sa anino ng ulap. Ito ay naging isang itim na anino na napakabilis, sinusubukang tumagos sa noo ni Feng Xiaotian. Halos likas na lumingon si Feng Xiaotian, at iniwasan ito. Ang swerte ay agad na nahulog sa anino ng isang bato sa lupa. Medyo natigilan si Feng Xiaotian, hindi pa siya nakakita ng ganoong pag-atakeng gawain.
Sa oras na ito, ang isang grupo ng mga demonyo ay gumamit ng kapangyarihan ng pananampalataya upang palakasin ang kanilang lakas sa pakikipaglaban sa sukdulan. Ang bilis at kapangyarihan ng swerte ay mas nakakatakot kaysa sa pakikitungo sa sikat na aktres ng gabing mahamog. Hindi na nito hinintay na isipin ito ni Feng Xiaotian, muli itong naging itim na anino, at nagsimulang mabaliw na mag-shuttle sa pagitan ng langit at lupa. Hanggat ito ay kahit anong shaded na lugar, maaari itong maging boarding place ni Locke. At sa mga anino, ang swerte ay parang pato sa tubig. Mukhang napakakalma sa kalangitan, ngunit sa katunayan, ang nakamamatay na itim na anino ay patuloy na umuurong pabalik-balik sa tabi ni Feng Xiaotian. Si Yefan ay patuloy na humihikab sa sandaling iyon, itinikom ang kanyang bibig sa hindi kalayuan, at hindi sinasadyang tumulong. Biglaan, isang araw ng oras ang pumutok sa tabi ni Yefan. Gayunpaman, nabigo ang araw ng oras na tumagos sa layunin ng espadang proteksyon sa katawan ni Yefan. Hindi nag-abalang sumagot si Yefan, kung hindi dahil sa sobrang pagod niya, maaaring gumamit siya ng Sword Frost Cold para gawing invalid ang mga batas ng battlefield na ito. Sa ganitong paraan, isang grupo ng mga demonyo ang kailangang sumunod kay Feng Xiaotian upang labanan ang kanilang matinding kapangyarihan. Gayunpaman, naramdaman ni Yefan na hindi ito kailangan. Dahil kahit may batas, hindi magpapatalo si Feng Xiaotian. Si Yefan ay palaging may mahinang pakiramdam sa kanyang puso na ang digmaang ito ay hindi magtatapos ng ganoon kadali. Pagkatapos ng lahat, nakikita ang labanan na ito, si Satanas at Belfinger ay determinadong kumpletuhin ang isang malaking labanan. Bagamat parehong napakalakas sina Rib-Ora at Booker, ngunit parati itong hininga ng sariwang hangin. Kung sakali, kailangang samantalahin ni Yefan ang sandaling ito upang maibalik ang ilang lakas sa pakikipaglaban at muling ma-recharge ang kanyang mga baterya. Ano ang unang powerhouse ng clan, iyon lang. Ang swerte ay tila nasa isang hindi magagapi na estado habang kumikilos sa napakabilis na bilis. Sinubukan ni Feng Xiaotian ang ilang pag-atake ngunit hindi nagtagumpay. At kapag nakapasok na si Locke sa anino, mahirap nang hulihin, sirain ang anino at hindi masaktan ang katawan ni Locke. Bago niya alam, si Feng Xiaotian ay natatakpan na ng mga galos. Sword God, Feng Xiaotian, ito ba ang iyong lakas? Ngumisi si Rib-Ora, mukhang hindi na natin kailangang kumilos. Sumimangot si Yefan, Feng Xiaotian, huminto sa paglalaro, bilasan natin, at mag-iwan ng ilang oras para sirain ang minahan ng kristal. Bagamat maaaring gamitin ni Yefan ang wuswang para pahiniin ang impluensya ng batas ng Catamaran sa kanya, pagkatapos ng lahat, ito ay batas ng Demon King at hindi maaaring ganap na iwasan. Kaya sa ganitong uri ng lugar, naramdaman ni Yefan na mahirap itong bumawi, at gusto lang niyang tapusin ito ng mabilis. Hoy, kuya, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong uri ng demonyo, ito ay medyo kawili-wili. Tila sapat na ang saya ni Feng Xiaotian sa sandaling ito, at biglang bumangon ng isang lunti ang berdeng punong kapangyarihan mula sa kanyang katawan. Naghilom lahat ng sugat nang wala sa oras. Hinampas ni Feng Xiaotian ang kanyang kamao sa lupa, ang madilim na lugar kung saan naroon si Locke. Chapter 3157 Magagamit ko rinta. Isang malaking kamao ng dragon ang sumabog na may nakapapasong init at tumusok sa lupa ng daan-daang talampakan. Walang pakialam ang swerte, at ang anino ay lumipad sa anino ng ulap sa isang iglap. Napakatanga. Ang mga pag-ataking ito ay gusto rin akong saktan. Ngumisi si Feng Xiaotian. Ang disyerto ay kasing buhangin ng nyebe. Ang kombinasyon ng 6 na kalamidad ng asul na apoy at ang kapangyarihan ng lupa, ang lupa sa radius na 12 ng milya ay agad na nasunog. Isang pagsabog ng mataas na temperatura hanggang sa puting mainit na kangyan ng lupa at mga bato sa hindi mabilang na puting nasusunog na butil ng buhangin. Tulad ng puting nyebe, pinupuno nito ang buong mundo. Biglang, ang langit at ang lupa ay napuno ng nagliliyab na puting liwanag, at maging ang makapal na ulap sa kalangitan ay direktang sumangga. Ang snow dito ay hindi lamang hindi malamig, kundi pati na rin ang araw. Sa sandaling ito, ang nakasisilaw na puting liwanag ay puno ng mga mata, at wala man lang anino. Ang swerte ay biglang nawala ng lugar kung saan ang kanyang anino, at ang isang grupo ng mga itim na anino ay tumatakbo sa paligid, mukhang labis na naguguluhan. Hoy! Saan ka tumatakbo? Ang mga mata ni Feng Xiaotian ay parang galit na mga mata ng isang Diyos, at ang apoy ay parang mga sulo. Ang tila magandang puting larawan ay talagang isang purgatorio sa lupa. Walang mapagtataguan ang swerte, at ang katawan ng anino ng demonyo ay nagsimulang masunog ng tuloy-tuloy. Nakakagigil ang kahabag-habag na hiyaw. Dahil lamang sa mataas na temperatura ng mundong ito, ang lahat ng init ng kangyan ay kontrolado ni Feng Xiaotian. Kailangan lang tingnan ni Feng Xiaotian ang itim na anino at patuloy na sunugin ito, pagkatapos ay masusunog niya ito hanggang sa mamatay. Hindi maganda. Mamamatay ang swerte, at sabay akong kikilos. Si Rib-Ora at iba pang mahusay na mga general, na pinipilit ang mataas na temperatura sa sandaling ito, ay gumawa ng mga hakbang patungo kay Feng Xiaotian. Sa isang iglap, tumama ang 5 puwersang mapuwersa, at hindi naman naging magulo si Feng Xiaotian. Baliw na Dragon Blood Chi. Ang apoy ng dragon sa katawan ni Feng Xiaotian ay kinulayan ng gintong pula, at ang presyon ay tumaas ng husto.
Halika. Pasayahin mo si Lolo. Tawa ng tawa si Feng Xiaotian, pinapanood si Ribora na lamalas gamit ang kanyang espada, ginagaya niya ang Sheeran ni Yefan. Mas malala pa sa panganay kong kapatid. Iniunat ni Feng Xiaotian ang isang Kangyan Dragon Claw at binasag ang Sword Intent gamit ang isang claw. Nagluwa si Bellard ng maraming pulang dugo, paikot-ikot kay Feng Xiaotian. Anong basura? Itinaas ni Feng Xiaotian ang kanyang kamay, Shenju. Kaagad, isang malaking paputok ang sumabog sa kalangitan, at ang hangin sa kalangitan at asul na apoy ay tumagos sa Bellard. Paano ito posible? Bago mamatay si Bellard, muntik na siyang mag-collapse. Paano naiiba ang Shenju ng lalaking ito sa ibang Qinglong? Sa ganoong kalayuan, ang mataas na densidad na Shenju ay hindi mate at tago. Bang bang bang. Sumabog ang katawan ni Bellard at natangay ng puting apoy. Ang uod na ito ay general din ng demonyo mo. Hindi ka ba pwedeng mamatay? Tumawa si Feng Xiaotian, iniisip na ito ay masyadong nakakatawa. Sobrang pangit ng mukha ni Driz. Ito ay simula pa lamang ng laban. Ang swerte ay namamatay, at si Bellard ay agad na natigilan. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong gamitin ang batas. Damn! Ito. Ang paglilinang ng taong ito ay napakalalim na mahirap bumawi para dito sa kapangyarihan ng pananampalataya. Pagkatapos ng lahat, gumamit ng panuntunan sa pagyayelo. Ang tide ng condensation. Ang kapangyarihan ng Diablo ay naging mabilis na nagyayelong likido, nagmamadaling lumabas, pinipigilan ng mataas na temperatura ng buhangin tulad ng nyebe. Sinamantala ni Driz ang pagkakataon na agad napalitan ang lupain, at ang larangan ng digmaan ay naging daan-daang lumulutang na isla. Sa pagkakataong ito, may mga anino sa lahat ng dako. Iniligtas ng swerte ang kanyang buhay, at muling lumaban kay Feng Xiaotian sa iba't ibang anino ng mga suspendidong isla na ito. Sumulat si Booker ng husto, sumulat ng lahat ng uri ng hindi nais na mga sitwasyon. Kasabay nito, ang mga mahiwagang pakpak sa likod nito ay patuloy na nag-transform sa iba't ibang lumilipad na talem at sumambulat. Ang dagwang baluti ni Feng Xiaoshanlong ay pinuprotektahan siya tulad ng isang hindi magagapi na Diyos ng digmaan. Kahit gaano pa siya tinamaan ng mga pag-ataking ito, hindi ito masakit o makati. 12 pakpak ang bumungad sa likod ni Ribora, parang isang malaking demonyo sa impyerno. Nagliliyab na may maitim na apoy sa buong katawan niya, naglabas siya ng 2 higanteng espada at marahas na hinampas si Feng Xiaotian. Si Feng Xiaotian ay hindi gumamit ng anumang armas, ginamit niya ang kanyang mga kamay upang makipaglaban gamit ang 2 malalaking espada. Isang tao at isang demonyo na gumawa ng isang nakakabaliw na galaw, walang pakundangan na umatake sa hangin. Ito ba ang Ribora ng Big Three sa impyerno? Ang mga salitang ito ay nahulog sa pandinig ni Ribera na lubhang kabalintunaan. Dumating pa ang taong ito upang kunin ang kanyang espada gamit ang kanyang mga kamay habang nakaharap sa mga pag-atake ni Booker at Locke. Makatuwiran na ang Blue Dragon ng 6 na kapigatian ay hindi masyadong matigas. Hindi ko talaga alam kung paano nilinang ng lalaking ito ang gayong magaspang na balat ng katawan. Kabalbalan. Sinubukan ni Ribora na gamitin ang kambal para magnakaw ng higit pang impormasyon mula sa kanyang isipan, ngunit napakabagal na kilala ni Ribora si Qinglong. Ang 2 higanteng espada ay nagpakita ng isang batas ng pagpunit. Ang kamay ni Feng Xiaotian ay naputol at direktang dumudugo. Haha, nakakatuwa. Natawa siya sa halip na magalit, mukhang marami kang alam. Wala ka pang alam. Ngumisi si Ribora. Ngumiti si Feng Xiaotian. Nang Shuanghua. Kumalat ang misteryosong ice shock wave. Si Ribora ay mukhang mapanlate, hinulaan ang hakbang na ito, at direktang umiwas. Ang iyong Asher Dragon Technique, alam ng upuang ito. Bago siya matapos magsalita, naramdaman ni Ribora na may mali. Kumalat lang ang isang shockwave ng Nang Shuanghua, ngunit hindi ito natapos. Sa Feng Xiaotian, ang kapangyarihan ni Zuan Bing ay tila tumakbo ng ligaw. Kaway-kaway, ang frost shockwave na 360 degrees, umuungal sa lahat ng direksyon ng walang dead end. Sa Feng Xiaotian bilang sentro, si Ning Shuanghua ay pinakawala ng daan-daang beses sa isang iglap. Ito ay hindi na isang one-sided shockwave, ngunit isang malaking frozen na light ball. Sa sobrang takot ni Ribora at Booker ay mabilis silang umatras at ginamit ang kapangyarihan ng mga demonyo para baliw na labanan. Tila pagkatapos ng mahabang kamatayan ng Blizzard, maraming mga demonyo ang tumingin sa mundo sa harap nila, nakakagulat. Ang daan-daang lumulutang na isla na dinala ni Driz ay na-freeze lahat sa mundo ng yelo at nyebe. Tahimik ang mundo, at may malalaking yelo sa lahat ng dako. Sino ang nagsabi sa iyo na ang Asher Dragon Technique ay may isang anyo lamang? Ang Shenlong 9 Transformations ay nagtatala lamang ng pangunahing paggamit. Hanggang saan ito? Hindi ba ito nakasalalay sa kanilang sariling paglilinang? Si Feng Xiaotian ay may hawak na kubrekama sa kanyang kamay sa oras na ito. Nagyayelong mga anino. Sinalak naman. Ang walang patay na condensed frost na ngayon lang ay tumakbo ng ligaw, dahilan para ma-freeze si Locke sa hangin. Ngumisi si Feng Xiaotian, ito ba ay isang shadow demon, ang kapangyarihan ng kadiliman? Hehe, sabihin nating magagamit din ito ng ating Qinglong. Pagkasabi noon, inihagis ni Feng Xiaotian ang nagyelo na swerte sa ere tulad ng paglalaro ng football.
Langit na lihim na dragon crossbow, shadow dragon arrow. Itinaas ni Feng Xiaotian ang kanyang kamay, at ang isang Shadow Mad Dragon na may kapangyarihan ng kadiliman ay umungal mula sa kanyang mga daliri, na direktang binasag si Locke. Pagkaraan ng ilang sandali, nalutas na rin ang pangalawang Magic General. Ang temperatura sa pinangyarihan ay napakalamig, ngunit ang puso ng Diablo ay lalong nagyelo. Pinanood ni Ye Fan ang eksenang ito mula sa gilid at hindi niya napigil ang iling ang kanyang ulo. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay isang sangay ng kapangyarihan ng misteryosong yelo, at kasangkot ang mga trick gaya ng Yanbing Armor. Ngunit upang patayin si Locke, na nawalan ng inisyatiba, hindi niya kailangan ang hakbang na ito. Ang paggamit ni Feng Xiaotian ng Shadow Dragon Arrow sa oras na ito ay isang kumpletong provocation. Sinadya kong gawing galit at walang awa ang grupong ito ng mga demonyo, upang siya ay magsaya. Kabanata 3158. Ako ang may huling say. Tulad ng hinulaang, hindi natatakot si Ribora at iba pang amo ng demonyo. Sa mas maraming away at mas kaunti, at dalawang demonyong general ang magkasunod na napatay, natural lang na nag-aapoy siya sa galit. Sa isang sprint, muling naglunsad ng galit na galit si Ribora kay Feng Xiaotian. Sandali lang, aatake ako. Nagutos si Ribora, sinabihan ang iba pang natitirang mga general ng demonyo na huminto sa paglapit upang maiwasan ang karagdagang pagbabawas. Sa katunayan, kahit hindi niya ito binanggit, hindi naglakas loob na lumapit sina Booker at Dries, at naglakas loob lamang na tumulong mula sa malayo. Kung tutusin, mas mahina sila sa laban ng santukan kaysa Ribora, ngunit hindi sila ng ahas na makipagsapalaran. Ang paglilinang ni Ribora ay hindi mas mahina kaysa kay Feng Xiaotian, at sa kapangyarihan ng pananampalataya, ang tibay ay hindi mahina. Hot, sakit, pak-arga. Tahimik na ipinakita ni Ribera ang tatlong batas. Ang kanyang mga husay sa pakikipaglaban, natuto siya mula sa mga lakas ng iba, kahit na hindi kasing husay ng kadalubhasaan ni Feng Xiaotian, ngunit nakahihigit din sa iba't ibang pamamaraan. Para sa isang oras, sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa santukan, naramdaman ni Feng Xiaotian na siya ay nawawalan ng lakas. Ha, kuya, hindi ka pa rin tumulong. Alam ng taong ito ang maraming patakaran. Napangiti si Feng Xiaotian sa sakit. Hindi nagtagal ay napuno ito ng dugo. Putulin ang sugat, na nagpapalala sa sakit. Sa patuloy na pagdikit, bumibigat pa rin ang katawan ni Feng Xiaotian. Sa katunayan, ang alinman sa tatlong batas na ito, na kinuha lamang, ay hindi masyadong makapangyarihan. Maaari itong gamitin sa kombinasyon ng Ribora, at ito ay nagiging isang napakamapang-api na batas na puno ng mga pakinabang sa tug of war. Sa ganitong paraan, ang bilis ni Feng Xiaotian ay pabagal, at ang pinsala ay lalong dumarami. Nang makita ang eksenang ito mula sa malayo, hindi mapigilan ni Ye Fan ang mapangiti. Hindi ako pwedeng mamatay, magpapahinga muna ako. Si Feng Xiaotian, ang matandang magnanakaw, ay tumanggi lamang na gamitin ang kanyang sariling mga batas, malinaw na hindi sapat na cool. Hindi naintindihan ni Ye Fan ang puntong ito. Si Feng Xiaotian ay medyo nahihiya sa kanyang sariling mga batas, kaya kung hindi niya ito magagamit, susubukan niyang huwag gamitin ito. Kuya, pinapatay mo ako. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Feng Xiaotian, ang kanyang katawan ay kasing bigat ng isang bakal na bundok, at siya ay binaril pababa mula sa himpapawid. Boom! Si Feng Xiaotian ay bumagsak at tumagos sa 4 o 5 suspendidong isla. Sinamantala ni Dries ang pagkakataon na magdirekta ng panuntunan sa sand table. Si Feng Xiaotian ay nahuli sa ilang terrain, at direktang inilipat at nabangga sa iba't ibang terrain. Pero ang bigat-bigat pa rin niya kaya hindi siya makagalaw kahit gusto niyang gumalaw. Aray! Gitling! Si Feng Xiaotian ay maririnig lamang na umuungal ng malakas. Kung tutusin, para siyang bowl ang laman ng tao, kumakalat at umiikot, kung hindi dahil sa malupit na pangangatawan ay naging laman na putik. Ito ay hindi sapat, ang aklat ng sanhi at epekto ni Booker, ay nagsulat ng lahat ng uri ng mga kapas-palad na pangyayari ni Feng Xiaotian. Bagamat hindi kayang patayin ng kapangyarihan ng karma si Feng Xiaotian ng sabay-sabay, ngunit mahirap ding tiisin ang swerte ni Feng Xiaotian. Flying Dragon Crossing. Sinubukan ni Feng Xiaotian na mag-isip ng isang Thunderbolt, nag-teleport sa sarili ng walang layunin, umiiwas sa sand table. Bilang resulta, sa sandaling iwasan niya ang kontrol ng sand table, siya ay na-teleport sa Ribora. Muling binasag ni Ribora si Feng Xiaotian sa bato gamit ang dalawang espada. Si Feng Xiaotian ay muling umiiwas sa sand table. Bilang resulta, sa sandaling iwasan niya ang kontrol ng sand table, siya ay na-teleport sa Ribora. Muling binasag ni Ribora si Feng Xiaotian sa bato gamit ang dalawang espada. Si Feng Xiaotian ay muling na-control ng mesa ng buhangin at nagsimulang mag-eject ng galit na galit. Dries, aalisin ko ang absolute domain, maaari mong ilipat ang Feng Xiaotian sa malayo hanggat maaari. Gumawa si Ribora ng voice transmission na nagbabalak na italikod muna si Feng Xiaotian. Bagamat tila sila ang may kapangyarihan ngayon, kung tutuusin, hindi kumilos ang Sword God.
Ngunit kung talagang tinalikuran si Feng Xiaotian, tiyak na haharapin niya ang isang pagod na sword god. Naiintindihan at nilalayo ni Dries na gumawa ng banayad na pakikipagtulungan. Ngunit sa sandaling inalis ang ganap na kaharian. Gumalaw ang isang taong nanunood ng dula. Ang mga mata ni Ye Fan ay biglang sumabog sa isang itim na gintong sword intent flame. Isang sword frost cold. Isang stroke sa simula ng taon na may isang ripple of sword intent ng walang kapantay na Qinglong na kumokontrol sa mundo. Boom boom boom. Gitling. Hindi mabilang na mga suspendidong isla ang nahulog sa isang iglap. Booker's Book of Cause and Effect, direktang naging hindi mabilang na mga light spot na nakakalat. Nawala ang bigat sa katawan ni Feng Xiaotian, mabilis na gumaling ang sugat. Ilang araw ng oras na malapit nang umatake kay Ye Fan ay nawala kaagad sa hangin. Ang larangan ng digmaan ay patay na tahimik. Maririnig ang patak ng karayom. Nagtagal si Ye Fan, inilagay ang espada sa ilalim ng kanyang puwitan, at ginamit ang kanyang swordsmanship sa pagtawid sa hangin. Nakaupo sa espada, pinagkrus ang mga paa ni Erlang at humikab. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka, huwag kang mag-isip ng kahit anong pakulo. Sa harap ko, mayroon lamang lakas, walang mga panuntunan. Maaaring matalo mo muna si Feng Xiaotian hanggang mamatay, at gusto mong gamitin ang sand table para lumipat. I-save ang iyong lakas. Naantig ang mukha ni Rib Aura, at hindi siya direktang makagawa ng kambal na kopya ni Ye Fan. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya ang dahilan. Ang batas ay hindi wasto kay Ye Fan. Hey! Bahagyang tumawa si Ye Fan, Rivera, sa tingin mo ba ikaw ang baalang pumunta sa larangang ito? I'm sorry. Ako lang ang nagsabi nito mula simula hanggang matapos. Kalimutan mo na. Hindi mo dapat hayaang magpakita si Dries, basta sumulpat siya sa harapan ko, wala siyang silbi. Alinman, patayin mo ako, oh. Huwag mo nang subukang tumakas. Nagningning ang mga mata ni Feng Xiaotian, at niyugyug niya ang kanyang katawan, na pag-alaman na talagang naalis ang epekto ng batas ng pagkarga. Kuya, medyo kawili-wili ang pakulo mo. Nung huling nakipaglaro ako sa akin, parang wala. Hey, dahil sa sobrang pagkasuklam mo kaya ako nakagawa ng trick na ito. Haha, as expected sa panganay kong kapatid, parang sa susunod na aawayin kita, kailangan ko pang bigyan ng pansin. Napabuntong hininga si Ye Fan. Sa katunayan, kahit na ang isang espada ng hamog na nagyelo at malamig ay maaaring magpawalang bisa sa batas, ang batas ni Feng Xiaotian ay iba sa batas ni Feng Xiaotian. Ang dugo ay nakalink, kaya ang epekto ay maaaring hindi masyadong perpekto. Bukod dito, ang epekto ng One Sword Frost and Cold ay nasa loob lamang ng isang tiyak na saklaw, at kailangan pa rin ni Ye Fan na pagbutihin pa upang ganap na makontrol ang malawak na larangan ng digmaan sa kalangitan. Gayunpaman, makokontrol pa rin ni Ye Fan ang kasalukuyang Fallen Alliance. Paano kung hindi mo magagamit ang batas? Ito ay patas, at hindi mo magagamit ang batas. Lahat tayo ay mataas na antas ng mga demonyo, at ang aming cultivation base ay hindi mas mahina kaysa sa inyong dalawa. Tingin ko talaga kaya mong manalo sa larong ganito. Lord Rib Aura, pansamantala lang ang epektong ito, at hindi ito magagamit ng pisikal na kondisyon ng Sword God. Sabi ni Booker, at nagsimulang paikliin muli ang aklat ng sanhi at epekto. Naglabas din si Dries ng isang elf longbow sa oras na ito, bagamat hindi ko gusto ang masyadong madugong labanan, ngunit hindi ibig sabihin na ang ating mga itim na duwende ay hindi magaling sa pakikipaglaban. Kilala mo talaga ako, nginisyon ni Ye Fan. Tumawa si Feng Xiaotian, lalong nagiging interesante ang laban na ito, pero bro, magpahinga ka na, nag-init na ako. Halika at halika, ngayon lang ako binugbog, at kailangan kong gawin itong muli, gusto kong hanapin ang aking daan pabalik. Ngayon lang pala ako pinaghiwa-hiwalay mo. Dahil ba nahubad ako? Minamaliit ko ang kalaban, sinusubukan ko ring kumuha ng sandata. Sabi ni Feng Xiaotian, at direktang tumawag ng, naglalagablab na Sun Thunder Halberd. Ha, armas din ba ang tawag dito? Si Rib Aura ay napakapamilyar sa Asher Dragon Technique. Sa tingin mo ba ang nagliliyab na Sun Halberd ay magagamit lamang sa paghagis? Si Feng Xiaotian ay isang sabog ng banal na kulog muli, na patuloy na nagpapalakas sa kulog halberd. Matapos ang malaking bilang ng mga banal na kulog ay nag-condensed, ang Thunder Halberd ay talagang naging isang tunay na halberd at naging isang puting mainit na halberd. Ang banal na kulog ay napakahirap. Ang pagmamanipula, ang hindi matatag na kapangyarihan ng Qinglong, sa mga kamay ni Feng Xiaotian, isang martial idiot, ay naging bihasa sa isang ganap na naiibang kaharian. Sumayaw si Feng Xiaotian sa kalooban, at ang halberd ay gumawa ng mga pagsabog ng kulog sa kalangitan. Kabanata 3159 na paglilibing. Bago pa maalis ni Libra ang kanyang pagkabigla, si Feng Xiaotian ay isa ng kulog na dragon, at agad niya itong pinatay. Boom! Isang Thunder Halberd ang nalaslas. Direktang pasabugan ng espasyo para manginig at mabasag. Naramdaman na lang ni Rib Aura ang pag-agos ng dugo, parang napapaso ng kidlat, at may nasusunog na lasa sa lalamunan. Ang dalawang malalaking espada sa kanyang kamay, kapag hinawakan nila ang banal na kulog, hindi lamang ito mapipigilan, ngunit sa halip ay naging isang konduktor.
Ginagawa nitong lubos na pinahusay ang pinsala ng Thunder Halberd sa Rib Aura. Noon lang naunawaan ng Libra kung bakit hindi ginamit ni Feng Xiaotian si Kang Yan o Zuan Bing, sa halip ay ginamit ang Divine Thunder bilang sandata. Ganito pala ang epekto ni Shen Lei. Mabilis niyang binalot ng kapangyarihan ng Diablo ang dalawang espada, at halos hindi sumunod kay Feng Xiaotian laban sa isang dosenang galaw. Ngunit ang opens iba ni Feng Xiaotian ay lalong naging marahas, at naramdaman ni Rib Aura na ang kanyang mga braso ay nagsisimula ng manhid, at hindi siya makasabay. Halos mabutas ako sa ulo ng kulog na halberd ng ilang beses. Aking Panginoon! Ang batas ay naibalik na. Ang voice transmission ni Booker, ang kanyang libro ng cause and effect ay naayos na, at ang epekto ng sword thrust ay lumipas na. Sumimangot si Ye Fan, paano ito mangyayari? Makatuwiran na ang epekto ay hindi magtatapos sa ganoong kaikling panahon. Pagod ka na ba na kahit ang batas ng walang kapantay ay hamina? Nag-swipe ng ilang stroke si Booker, nauwi sa wala ang dalawang pag-atake ni Feng Xiaotian. Nagmamadaling umatras si Rib Aura para umiwas at iniligpit ang kanyang dobleng espada. Gamit ang batas ng pagyayelo, isang malaking bilang ng mga hindi nakikitang mga blok ng kalawakan ang lumitaw sa hangin. Si Feng Xiaotian ay parang nasa isang mundong napapalibutan ng mga pader ng lungsod. High God! Sumigaw si Rib Aura, at agad na bumaril ang Time Hunter ng daan-daang demonyong araw sa dilim. Ang katawan ni Feng Xiaotian ay natatakpan ng nagliliyab na apoy sa oras na ito, at direkta niyang na-offset ang mga araw na ito. Ang Thunder Halberd ay sumayaw sa isang ipu, at ang lahat ng mga nakapirming mga hadlang ay binasag niya. Sinamantala ni Rib Aura ang pagkakataong ito at biglang kumislap mula sa ulap ng usok. 12 pakpak ng demonyo ang naglabas ng hindi mabilang na likidong jet black na lumilipad na blades, kaya hindi naiiwasan si Feng Xiaotian. Sa pilitan na sana itong haharangen ni Feng Xiaotian gamit ang Thunder Halberd, ngunit nalaman na tila may problema sa kanyang hula sa oras. Anong problema? Itataas na sana ni Feng Xiaotian ang kanyang kamay, ngunit ayaw niyang atakihin siya. Paft, maraming bahid ng dugo ang lumitaw kay Feng Xiaotian. Si Rib Aura ay muling naging ulap ng usok, na kumikislap mula sa ibang lokasyon sa Feng Xiaotian. Bagamat hindi malaki ang saklaw ng ganitong uri ng instant transposition, maaari nitong gawing mas unpredictable ang kanyang dating maliksi na diskarte sa paggalaw. Si Feng Xiaotian ay nagkaroon ng ilang sunod-sunod na pag-atake, na nagdulot ng ilang pananakit ng ulo. Hindi ba ang tamang oras? Maaaring ito ang problema ng mamamana. Napagtanto ni Feng Xiaotian na ang mga palaso ni Higod ay hindi puro nakakasakit. Magagawa din niyang mali ang paghusga sa daloy ng panahon. Bagaman ito ay kaunti lamang, ang gayong labanan ay 1,000 milya ang layo. Ice Dragon Ngipin. Tinawag lang ni Feng Xiaotian ang hindi mabilang na misteryosong Ice Dragon ng ngipin, na bumubuo ng isang siksik na proteksyon na lambat sa paligid ng kanyang katawan. Dahil dito, napaatras si Rib Aura. Ang mga Ice Dragon teeth ni Feng Xiaotian ay mas malaki ang saklaw at mas marami kaysa sa ordinaryong basic Blue Dragon skills. Malinaw, ito rin ay epekto ng pagsusumikap at pagpapalakas. Sneaky, archery guy, mukhang papatayin ka muna ni Lolo. Tumingin si Feng Xiaotian sa paligid, ngunit tila walang higod sa di kalayuan. Para kay Higaeth, 10,000 milya, sa kanyang palaso ng oras, hindi mahalaga. Emph, kasama ako dito, hinding-hindi mo masasaktan si High God. Walang pakialam si Feng Xiaotian, direkta niyang ikinalat ang kanyang nakakatakot na kamalayan at hinanap sa buong mundo. Nahanap na. Hindi umimik si Feng Xiaotian, at agad na bumaril ng libo-libo sa direksyon na iyon. Ang Chanji Dragon Crossbow ay napakabilis, at kailangan ng ilang sandali upang maabot ang libo-libong milya. Sa isang malayong airspace, ibinuko ng bulag na taga-baril ang kanyang mga pakpak at mabilis na kumilos, iniiwasan ang lahat ng libo-libo. Ha! Naputol ang dila ni Feng Xiaotian, hindi bulag ang bulag na ito. Feng Xiaotian, minamaliit mo ang numero 1 taga-baril ng aking Diablo. Hindi lang nakaligtaan ni Higod ang trick, ngunit binigyan pa niya ng ilang putok si Feng Xiaotian. Palasu. Si Feng Xiaotian ay natama ng araw sa isang iglap, hindi pinansin ang tilapon sa hangin. Boom, muling nabalisa ang oras sa paligid ni Feng Xiaotian, at lumala ang kanyang pinsala. Ang ganitong uri ng pagtatago ay walang kabuluhan. Maaliwalas na hangin at ulap. Ginamit ni Feng Xiaotian ang kapangyarihan ni Aoki, at isang malakas na hangin ng kapangyarihan ni Aoki ang mabilis na umihip sa pagitan ng langit at lupa. Mabilis na naghilom ang lahat ng sugat sa kanyang katawan at bumalik sa kanyang estado. Si Ye Fan ay hindi malayo at nabugbog ng kapangyarihan ni Aoki, ngunit pakiramdam niya ay wala itong epekto. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pagsimangot. Makatuwirang kadugo siya ng dragon, kaya dapat sabay siyang gumaling. Ngunit sa ilang kadahilanan, mula nang dumating siya sa larangang ito, ang kanyang paggaling ay napakabagal. Kasama si Rib Aura at iba pa, hindi niya dapat siya paghigpitan. Maaaring, medyo nabahala si Ye Fan. Sa sandaling ito, sinamantala ni Feng Xiaotian ang pagbawi na ito, at ang espiritual na kapangyarihan ng Qinglong Dragon Soul ay sumabog. Huwag mong isipin na kung magtatago ka sa malayo, hindi kita magagawang harapin. Ngumiti si Feng Xiaotian, at habang nakikipaglaban kay Rib Aura,
ginamit niya ang kanyang divine sense para mahanap muli si Higod. Feng Xiaotian, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, hindi ka papayagan ng upuang ito na pumunta sa Highgate. Nahanap ko na. Ang mga mata ni Feng Xiaotian ay biglang kuminang ng asul na liwanag, at ang kaluluwa ng dragon ay umungol. Binabong puso, Thunder. Sa langit, isang pares ng malalaking mata ng dragon ang tila hindi napapansin ng mga karaniwang tao. Sa loob ng saklaw na sakop ng kamalayan ni Feng Xiaotian, ang lahat ay tila nalok ng kaluluwa ng dragon. Masarap ang pakiramdam ni Higod, pero biglang sumakit ang puso niya. Path. Tila tinamaan ng high-intensity bioelectrical current ang puso ni Higod at direktang pumutok. Hindi lang yan, samuka din ng dugo sina Ribora, Booker, at Driz. 6 na Robert Xinglang's Divine Thunder skills, ibaon ang puso. Sa pamamagitan ng espiritual na saklaw ng kaluluwa ng dragon, kapag nalock ang kalaban, direktang gamitin ang espiritual na kapangyarihan upang dalhin ang banal na kulog upang tamaan ang puso ng kalaban. Ang kagandahan ng hakbang na ito ay hindi nito pinapansin ang trajectory sa gitna at direktang hamampas. Ang kalaban ay hindi alam, nang walang babala, dahil sa banayad na agos ng ritmo ng puso, ito ay makaakit ng kulog at kidlat. Siyempre, ang mabigat na kapangyarihan ng Burial Heart Thunder ay hindi kasing lakas ng ordinaryong Divine Thunder, at ang epekto ay sisira rin sa puso. Ngunit para sa malakas, ang puso ay maaaring ayusin, at hanggat ito ay sinasadyang lumaban, hindi ito tatama sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, kailangan lang ni Feng Xiaotian ang tagumpay na ito, sapat na. Hindi maganda. Alam ni Ribora na may mali nang makita niyang itinaas ni Feng Xiaotian ang kanyang kamay. Shenju. Muli, si Feng Xiaotian ay bumaril ng libu-libong dragon crossbow sa direksyon ng target. Si Higod na sabog na ang puso ay nasa gulat pa rin kaya natural na wala siyang oras para makatakas. Bang bang bang. 7 o 8 dragon crossbow ang tinamaan sa buong katawan niya, at direktang sumabog si Higod. Ang pilak-abo na pakpak na longbow ay nahulog mula sa langit ng mag-isa, tulad ng kanyang Panginoon na nalante kasama nito, sa labanan ng buhay at kamatayan, ang una ay ang pagkakaroon ng kagustuhang manalo. Magtago sa likod at hayaan ang malamig na mga palaso, sa tingin mo ay makakaupo ka at makapagpahinga. Kung siya ay maglakas loob na pumunta sa eksena, maaari ka pa ring tumulong at tumulong, kung siya ay tumakbo ng mag-isa, siya ay nililigawan si kamatayan. Tumingin si Feng Xiaotian sa 3 Ribora na nagsusuka ng dugo at tumawa. Di ba sabi mo alam na alam mo ang Asher Dragon skill ko? Bakit hindi mo sabihin sa lalaking iyon, hindi ligtas na magtago? Malungkot ang mga mata ni Ribera, alam niya ang nakakabaon ng pusong kulog, ngunit hindi niya inaasahan na maipapakita ito ni Feng Xiaotian libu-libong milya ang layo. Makatuwiran na ang paglipat na ito ay nakikita. Paano ito makakasakop ng libu-libong milya at sasabog ang puso ng mga tao ng sabay-sabay? Halimaw. Hindi mapigilan ni Driz na magmura, at may bakas na ng takot sa kanyang mga mata. Kabanata 3160 hindi masunurin. Sa totoo lang, hindi lang ang 3 nakaligtas na demonyo ang nakakaramdam ng ganito, ngunit maging si Yefan ay medyo nalilito. Comprehensive, masyadong comprehensive. Impeccable lang. Tila hindi pa natatalo si Ribora hanggang ngayon, ngunit namatay ang 3 sa mga demonyo, at medyo napunit ang damit ni Feng Xiaotian. Ito ang pinakahalatang gap. Hindi pa nakita ni Yefan si Feng Xiaotian na gumamit ng trick na ito ng Burying the Heart. Katamtaman nga ang kapangyarihan, ngunit ang ganitong uri ng panlilinlang na hindi maaaring bantayan at agad na durog sa puso ay nakakatakot pa rin. Pagpigil. Ito ay walang sinasabi. Sa kabutihang palad, maaari lamang itong gamitin ng Blue Dragon ng 6 na kapigatian, at ang kapangyarihan nito ay direktang nauugnay sa espiritual na paglilinang. Sa Feng Qinglan, tinatayang kahit na magagamit ito ng maaga, hindi nito madudurog ang puso ng mga demonyong ito. Medyo nalito si Yefan nang makita niya ito ngayon. Paano niya nakipag-away si Feng Xiaotian nang napakatagal noong una? Ganyan ka ba kagaling? O muling bumuti si Feng Xiaotian pagkatapos ng huling laban sa kanya? Sa katunayan, tama talaga ang nabasa ni Yefan. Si Feng Xiaotian ay nasa loob ng 20,000 taon at hindi lumaban ng buong lakas. Hindi naman sa ayaw niya, walang kalaban-laban. Sa huling pakikipaglaban kay Yefan, si Yefan ay nakinabang ng malaki, at ganoon din ang ginawa ni Feng Xiaotian. Maraming ideya si Feng Xiaotian na walang makakatulong sa pagsubok noon. Ang mga detalye na hindi lubos na mauunawaan, pagkatapos ng labanan, ay may malinaw na ideya. Bilang karagdagan, ginugugol ni Feng Xiaotian ang natitirang oras sa pagsasanay ng mga ehersisyo maliban sa 2 mundo kasama si Wu Yemimi. Sa makatuwid, ang lakas ni Feng Xiaotian ay bumuti rin mula sa dati. Ang henyo ay hindi nakakatakot, ang nakakatakot ay ang mga henyo ay mas nagtatrabaho kaysa sa mga ordinaryong tao. Feng Xiaotian, 3 na lang ang natitira. Bilasan mo at lutisin ito. Kuya, nagmamadali ka ba? Inipon muli ni Feng Xiaotian ang Lei Ji, at sinabing medyo hindi nasisiyahan. Huwag magsalita ng walang kaparirikan. May negosyo pa. Sabi ni Yefan, nag-aatubili ang kanyang mga ngipin, at nagsagawa ng quadruple disintegration. Inikat niya ang kanyang ulo at sinaksak patungo sa kaibuturan ng lupa gamit ang isang espada.
Hindi maganda. Gusto niyang ilipat ang minahan ng kristal. Ang malaki ang pinagbago ng mukha ng tatlong demonyo ni Ribora, di bale mamatay sa labanan, hindi masisira ang minahan ng kristal sa mundong ito. Nang pipigilan siya ng tatlong demonyo, direktang ginawa ni Feng Xiaotian ang Thunder Halberd sa kanyang kamay sa daan-daang metro ang haba. Isang ipo-ipo ng kidlat ang dumaan, na napilitang bumalik ang tatlong demonyo. Ano ang sitwasyon? Hindi mo ba naisip na maaari mong lampasan ang Lao Su at hanapin ang aking kuya? Lolo, sa tingin ko ay hindi pa ako makakatalo, kaya't huwag mo nang subukang tumakas. Damn it! Nagmura si Driz Rivera. Tingnan mo. Anong kalokohan ang ginawa mo, Commander? Hindi na nakatiis si Driz, at nagmamadaling ginamit ang Sand Table Rule. Nagsimulang gumalaw ang lupa. Kapag nagbago na ang lupain, ilalayo si Yefan sa lugar ng pagmimina. Isang Sword Frost Code. Ibinato muli ni Yefan ang kanyang espada, na ginawang invalid ang batas. Mukhang desperado si Driz, hindi na niya mapigilan ang Sword God. Ngunit sa sandaling ito, isang figure na tila nakatago sa dilim ay lumabas na tamad na parang naglalakad sa looban. Direkta itong nasa harap ni Yefan. Nakita ko na nang itinaas ng dumating ang kanyang kamay, isang pamimilit na mas nakakatakot kaysa sa sinumang general ng demonyo, na sinamahan ng isang batas na nakakatulog, ay kumalat kaagad. Dahil sa hindi nakikitang batas, nahihilo si Yefan. Kilala kita. Kitang-kita ni Yefan ang hitsura ng tao, isang matangkad na babaeng demonyo na may kalahating pilak at kalahating itim na buhok. Belfinger. Tama na. Sinabi niya kung bakit hindi siya makareply sa lahat ng oras, na parabang nanghihina ang kanyang kakayahan. Ito ay lumabas na si Belfinger ay talagang dumating sa larangan ng digmaan para sa oras na ito ng pagbuo ng bituin. Natigilan din si Feng Xiaotian, sabi ko. Bakit nabawasan ng husto ang epekto ng Qingfeng Liuyan ngayon? Nandito talaga ang matandang mangkukulam. Kilalanin ang kamahalan. Medyo nadismaya si Belfinger at malamig na ngumuso. Diyos ng espada, labis mong napinsala ang aming mga general, at titisin ito ng haring ito. Isang hakbang paatras, ngunit pinilit mo akong lumabas. Sword God, sa tingin mo ba ay natatakot sa iyo ang haring ito? Lumubog na parang tubig ang mukha ni Yefan, alam ko lang na kapag hindi kita pipilitin palabasin, papatayin kita. Nakatulog ka. Bahagyang ngumiti si Belfinger, matulog, o matulog ng walang hanggan, mahirap bang piliin ito? Yung matandang foodie ba ang nagtanong sa iyo na pumunta dito? Ano ang gusto niyang gawin? Shut up! Presumptuous! Ang iyong adoptive father ay matyaga sa iyo sa lahat ng posibleng paraan, ngunit ikaw ay talagang ignorante. Hey! Sabi ni Yefan na may maputlang ngiti, ang ika-4 na hari ng demonyo ng marangal na tao ay handang maging isang piraso ng chess na gagamitin. Sword God, napakabata mo pa, wala ka talagang naiintindihan. Ako maraming mga pagdududa, ngunit kung ano ang aking ginalugad ay hindi bababa sa katotohanan. At ikaw, at most just hearsay. Malamig ang mukha ni Belfinger, ang haring ito ay hinamak na makipagtalo sa iyo. Dahil iginigiit mo ang pagbaril ng haring ito, hindi katakataka na ang haring ito, kasabay nito. Sa malayong mundo ng mga Titans. Si Yewuya, na may suot na straw hat, ay nangangatal sa kalagitnaan. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, kumuha siya ng isang dakot na dumi at iwinisik ito sa gilid ng kalsada. Ang dumi at graba ay bumuo ng isang porma sayon. Matapos itong makita ni Yewuya, kinurot niya ang kanyang mga daliri, at nagbago ang kanyang mukha. Akyun. Guro. Ang mga maltong Yekyun ay karaniwang lumilitaw sa paligid. Pumunta ka sa Kyushu. Ngayon. Napakasuwi ng babaeng manika na iyon. May bakas ng displeasure sa tono ni Yewuya. Nang marinig ito ni Yekyun, hindi na siya nang ahas na magtanong pa. Oo. Nagcast si Yekyun ng Dragon Shadow Fragmentation. Lumalangoy ang isang asul na dragon mula sa isang pintuan ng kalawakan. Ang dalawa ay humakbang pasulong at nakarating sa Sword God Palace. Sinusubukan ni Su Qingzhou at ng iba pang mga babae na makipag-ugnayan kay Yefan, ngunit sa ilang kadahilanan, naputol ang komunikasyon sa Luoying Alliance. Yunyao, hindi mo ba nalaman ang dahilan? Si Su Qingzhou ay nababalisa. Mukhang ito ay isang uri ng malakas na electromagnetic interference, ngunit ito ay makatuwiran na ang aming teknolohiya ay hindi maaabala. Maliban kung may partikular na makapangyarihang pag-iral sa panig ng Diablo, ang uri na hindi natin mauunawaan. Napakakapangyarihan ni Libora at ng iba pa. Sister Qingzhou, sigurado ka ba na ito ang pinakamahusay na pagpipilian na palayain sina Brother Yefan at Feng Xiaotian? Si Shilanyu at ang iba pang mga batang babae ay nakabalik na sa palasyo, labis na nag-aalala. Natural na hindi. Isang boses ang dahan-daang pumasok sa command room. Nagulat si Su Qingzhou at ang iba pang kababaihan at nagmamadaling tumalikod. Diyos ng Marshal. Hindi inaasahan ng mga babae na lilito si Yewuya dito. Natural, hindi sila nagulat na ang Panginoon at tagapaglingkod ni Yewuya ay maaaring dumating, at walang makakapigil dito. Jiang. Ay natigilan, ano ang sitwasyon? Sino ka ba? Paano ka nakapasok sa mirage ko? Nakangiting sinulyapan siya ni Yekyun. Jiang.
Kinilig bigla. Para sa ilang kadahilanan, isang instinctive na babala ang nagsabi sa kanya, huwag ka nang magsalita pa. Jiang, umatras ka. Malamig na sabi ni Su Qingzhou. Ang isang grupo ng mga tao sa palasyo na hindi pa nakakita kay Ye Wuya ay lahat ay tinanong. Baby girl, nabanggit ko sa iyo noong nakaraan, nagbibiro ka ba sa akin, o sa tingin mo? Wala ka talagang huling paraan. Lumapit si Ye Wuya kay Su Qingzhou at bihirang nagpipigil. Nakangiting tanong nito sa napakaseryosong tono. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.